ulit sa Payo Kapatid. Mga kuya, parang naninibago ko sa ating mga city courage shot, ha? Oo nga, No cutting. pabago-bago. Hindi, mga kuya, ano po kasi, di ba po last time pinag-usapan natin na parang yung suffering, yung realidad ng Diyos. Pero ito mga kuya, meron po sana ulit akong i-follow up question patungkol po sa realidad ng Diyos. Mga kuya, bakit po gano'n na meron pa rin pong pagdududa sa realidad ng Panginoon? Dahil po sa mga nakikita nila sa paligid nila, kunwari, meron tayong kaibigan na sinasabi nila, Hallelujah, I love the Lord. Biglang niloko sila, in-scam sila. So parang, totoo ba talaga yung Jesus mo na yan? Pa-hallelujah, hallelujah ka pa, di ba? So, minsan, kuya, ang sakit pakinggan pero mga kuya, nangyayari po talaga yan. Yes. So, mga kuya, payo naman po sa ating mga kapatid na yung mga pinagdadaanan yung ganitong sitwasyon, mga kuya. Totoo. Parang sasabi mo, paano ba natin malalaman kung totoo yan? Parang ganyan. Totoo yung mga nagke-claim na kilala nila ang Diyos at totoong sumusunod sila sa Diyos para mapagtibay naman na talaga may Diyos. Opo. O paano malalaman na ikaw ay tunay na Kristiyano? Ako. Opo, paano niyo po malalaman kung talagang kayo ay true follower of Christ? O baka ini-imagine niyo lang. Ganun. Ano ang palatandaan ng tunay na Kristiyano at tunay na anak ng Diyos? What are the marks of a true Christian? Meron magandang perspektibo na ni Kuya Bong, pero ako ibibigay ko muna sa ako. Mula batay sa Biblia, one of the siguro main or primary marks of a true Christian is a transformed life. Transformed. Ibig sabihin nagbago. Alam niyo yung transformation, madaling sabihin, kaya lang merong karakteristik yung transformation. Una-una, yung transformation, sabi natin, perceptible o nakikita yan. Hindi mo pwede sabihin, oy, Brad, Kristiyano na ako. Sasabihin niya, ay talaga? Hindi halata eh. Hindi pwedeng gano'n. Ang true, ang transformation, nakikita sa buhay mo. Kahit na maliit lang. Pangalawa, ang transformation, positive yan. Hindi mo pwedeng sabihin, oy, hindi na ako naninigarilyo. Pero umiinom na ako ngayon. Hindi pwedeng gano'n. No? Dapat positive ang transformation. At saka pangatlo, yung transformation should be permanent. Yung hindi ako mabuting tao ngayong linggo, sa susunod na linggo, balik ulit sa dating ugali. Hindi ganun. Dapat consistent. Oo, paminsan-minsan, natitisod tayo, ganyan, nagkakamali tayo. Pero on the whole, ang takbo ng ating buhay ay moving forward parati. Moving forward and upward. So yun sa akin, one of the marks of a true Christian is a transformed life. Kasi yun nasabi sa Bible ang sino man nakipag-isa kay Kristo, isang bagong nilalang. So, yan ang masasabi ko. Ngayon, iba rin ang masasabi ni Kuya Bong. Maganda yun kasi tama, sabi nga ni Paul, di ba? Therefore, if anyone is in Christ, sabi niya, is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. So, totoong may transformation. Bago ko ituloy yung sagutin, yung tanong mo, una, gusto ko muna maintindihan ng bawat isa na yung Christianity, hindi nakadependent sa mga taong nagsasabing Christian sila. Dapat nakatuon ka kay Jesus Christ, di ba? Kasi ang unang makikita mo isa sa mga palatandaan. Kasi sabi ni Jesus, why do you call me Lord and you do not do what I say? Ayon sa Lucas kabanatang 6. So doon pa lang, una-una, si Jesus yung Panginoon mo talaga, di ba? Kasi yun ang palatandaan na talagang tagasunod ka ni Jesus. So alam mo ba yung gusto ni Jesus? Alam mo ba yung pinapahiwatig ni Jesus, yung pinagdidiinan ni Jesus. Diba? Ang unang pinagdidiinan ni Jesus, yung paniwalaan mo, siya nga yung pinadala ng Panginoong Diyos Ama upang ang sino mang manampalataya sa Diyos Ama at sa kanyang salita, sabing ganon, ay mula sa kamatayan napupunta siya sa buhay. Di ba? And hindi na siya hahatulan pa. Makikita niyo yan sa John chapter 5, verse 24. Di ba? So, importante yun na ito yung isa sa mga nakafocus ka kay Jesus. Hindi ka nakafocus sa kung sino mang tao. Kaya unang-una, personal yon, very personal yon. Sandaling mayroon ka ng desisyon na ikaw ay personal na nagpapasakop kay Jesus. Si Jesus naman, bibigyan ka ng banal na espiritu. Kaya makikita mo, sabi nga, those who are in Christ, sabi, the Spirit of Christ dwells in Him. No? Yung espiritu na yon,
magbibigay yun ng bunga. May bunga yun eh. Sabi and the fruit of the Spirit is love, joy, sa Galatians chapter 5, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So yun lahat yun, magmamanifest yun. Pansin mo, the fruit of the Spirit is, isa lang, pero ang daming in-enumerate. Kasi yan, hindi pwedeng may love ka, pero wala kang joy. Ito yung love na joyful, ito yung love na patient, ito yung love na gentle, ito yung ganon. So, makikita mo yun doon. Hindi yung parang, yung parang isa-isa lang. Hindi, yun, si Jesus, Holy Spirit ang lalabas doon, kaya meron siyang fruit ng Holy Spirit. Di ba? So, since may reality ka na ng Diyos sa iyo, alam mo noon, ang mga Christian, kilala sila sa joy. Kilalang sa masayahin sila. Kasi in the presence of God, there is fullness of joy. No, joyful ang Christian. Di ba, napag-usapan natin yung joyful living, di ba? Sa Philippians. Joyful ang Christian. Hindi sila palaaway, hindi sila... Kasi sa kanila, ang puso nila, gusto namin ibahagi magandang balita. Masaya sila na yun. Kaya sabi rin ni God kay Moses my presence shall go with you and I will give you rest. Doon pa lang, joyful ka na may pahinga ka hindi hindi ka parang aburrido. Yan. Kaya naalala ko yung kwento ni Martin Luther di ba? Pag uwi niya, pangluksa yung asawa niya, si Kate. Ganun ho. Sabi niya, ba't ka nakapangluksa? Sabi niya, kasi patay ang Diyos. Anong kalapastanganan yung sinasabi mo? Ganun. Kasi tuwing nakikita kita parang walang Diyos, parang patay ang Diyos. Kasi aburido ka lagi, hindi ka masaya, parang stress na stress ka. Parang napaisip din si Martin Luther. Bakit nga ba? So, doon maintindihan na isa sa palatandaan talaga masayahin ang mga Christians. Hindi ko sinasabing tawa ng tawa, no? Nasasabi ko lang, yung may kapanatagan ka sa puso. Ayun, at meron kang peace na alam mo na kahit anong nangyayari, yung alam mo, God is still in control. At hawak ka ng Panginoong Diyos, di ba? Yun ang isa sa mga palatandaan. Marami pa actually. Hindi ko pwede bigay. Pero mamaya siguro maaring i-share ko iba pa. Pero yun ang isa sa mga transformation na mararanasan mo. Yun yung mga transformation na mararanasan mo na kapag sa Panginoon ka. Di ba? Kasi maraming, kala mo, sumusunod, pero ang hahaba ng mukha, laging galit para mapagusga sa kapwa. Sabi niya, yung mga, banal na aso, banal na kabayo, mga ganyan. So, hindi ka masaya nun kasi parang you are still feeling superior in terms of your quote-unquote righteousness. Kaya nga, nalala mo yung kwento ni Jesus na merong Pharisee, di ba? Sabi niya, nagpe-pray. Buti na lang, hindi ako katulad ng makasalanan itong tax collector, tinturing tax collector. Ay nag-aayuno ako ng 2 beses sa linggo, nagbibigay ako ng ikapo, yung ganun, yun sabi niya pero sabi yung tax collector, binubugbog pa yung puso Sabi niya, talagang ako po ay makasalanan. Talaga inaamin niya makasalanan siya. Ano sabi ni Jesus? Yan ang ginastify ng Diyos. Pero, may tanong po ko. Kasi po, di ba, Pharisee versus tax collector. Kumbaga sa realidad po ng buhay, kung titingnan niyo po yung mukhang mas maraming nagawang something yung tax collector. Kasi yung Pharisee, syempre, kumbaga lahat na lang ng siguro nung pwedeng mga diskarte sa buhay na hindi naman tama, baka nagawa. Pero yung Pharisee, lagi siyang nasa church, ganon. Pero sinasabi niyo po sinabi po sa Bible na mas tinanggap yung tax collector Tax collector. So bakit po hindi, paano po kung mas maraming nagawang kasalanan yung tax collector kaysa doon sa Pharisee? Mas tinanggap po yung tax collector? Kasi inamin niya ang kasalanan niya Sabi niya, binubugbog niya yung kanyang dibdib. Na have mercy on me parati. Pero yung Pharisee, hindi siya nakatingin sa sarili niya Hindi niya tinitignan na makasalanan siya. Ang tinitignan na mas mabuti siya sa tax collector. Nakatingin siya sa iba. Hindi siya nakatingin sa kanyang pagkukulang o kasalanan. Kaya sabi ni Jesus, justified siya. Ibig sabihin, yung tax collector. So it's not about paramihan o pakuntian ng kasalanan? Hindi po yun ang issue? Hindi. Kasi lahat naman tayo makasalanan All have sinned and come short of God's glory, di ba? So ang issue ngayon,
nakikita mo ba yung sarili mo in the light of God's holiness? Di ba? Kaya yung tax collector, nakikita niya in the light of tax collectors, ay yung Pharisee, in the light of tax collector's sin at sinfulness. Yung tax collector, nakita niya in the light of God's holiness. Diba? Hindi naman ibig sabihin na kahit binubugbog mo sarili mo, automatic, justified ka sa Panginoon. Pero binubugbog mo sarili mo, Panginoon, makasalanan ako, tapos nakita mo, binubugbog niya rin yung sarili niya. Akala mo naman, karapat dapat siya. Di ganun, di, mapagusga ka pa rin, di ba? Kaya yung mga taong mapagusga, yung mga taong nangliliit ng kapwa, parang ginajudge na yung heart nila, hindi nila alam, hindi nila intindihan yung, in the light of God, sino ka? Di ba? In the light of what Jesus did, sino ka? Kaya lahat tayo, ang ating hope, si Jesus. Kasi siya yung namatay sa krus ng Kalbaryo para mapatawad tayo sa kasalanan natin. Kaya when we ask for forgiveness, when we repent, we are forgiven because of Jesus, not because we are, hindi yung act of asking, kundi because of Jesus na nagbayad ng ating kasalanan. So kahit na Old Testament, noon mayroong tinatawag na burnt offering, sin offering, na sabi sa Hebrews, yun na nagko-cover pansamantala nung kasalanan natin para maging katanggap-tanggap tayo sa Diyos. Opo. Ay, okay lang po kuya, may naisip lang po akong tanong tungkol po sa offering. Kasi po, di ba po, nagsaserve po kayo sa simbahan, di ba po sa church. Magsaserve po kayo sa church. Biglang nag-away kayo ng mag-asawa, di ba? Talagang, okay lang po ba mag-serve ako kahit hindi pa namin nare-resolve yung away? Mamaya na lang, mag-serve muna ako sa church, mamaya na kayo mag-uusap. Okay lang po ba yun, mga kuya? Yan, mas nakakalam. Kasi ako... Ako, sanay ako, may asawa ako eh. Hindi. Ako, balik lang din ako sa ano sinabi ni Jesus. Diba? Ano sabi ni Jesus sa Matthew chapter 5? No? Matthew chapter 5. Pasensya na po kayo at random po kasi spontaneous ito magtanong si Ani. Diba? Mukulit lang sa Matthew chapter 5 verse 21, ito yung sinabi ni Jesus. Narinig ninyo that you have heard from the ancients were told, you shall not murder. Whoever commits murder shall be answerable to the court. But I say to you that everyone who is angry with his brother shall be answerable to the court. And whoever says to his brother, you good for nothing, shall be answerable to the Supreme Court. And whoever says, you fool, shall be guilty enough to go into the fiery hell. Na grabe, no? Parang ang idea nito, may distaste ka sa tao. Na parang itong tao na to, he doesn't deserve anything. Parang ganun. Sabi ng Lord, kapag ganun yung puso mo, murder din yan. Ganun ho? Oo. Kasi yung pumatay, ganun ho? Oo, murder din yan. Kaya sabi niya, you are good for nothing, so you do not deserve to exist. Di ba? Hindi yung, kasi idea ng do not murder is you value life. You value life. Now, ito na ngayon. Therefore, if you are presenting your offering at the altar, and there you remember that your brother has something against you, leave your offering there before the altar and go. And first be reconciled to your brother, and then come and present your offering. Come to good terms with your accuser quickly while you are with him on the way to court, so that your accuser will not hand you over to the judge, and the judge to the officer, and you will not be thrown into prison. So, dito pa lang, sabi ng Panginoon, bago mo i-offer sa Panginoon Diyos, isipin mo during that time, minsan yearly yan yearly practice na mag-o-offer sila. If you came, for example, from Galilee, going to Jerusalem, where you will offer you will bring your offerings. Ilang araw kayong nagbiyahe noon. Ang means of transportation, either sa donkey, or camel, or lakad. So it will take about 3 to 5 days of travel. Di ba lang, kayo, dapat sama-sama kayo mag-anak. Pagdating mo sa Jerusalem, asan yung kapatid ko? Bigla na alala mo, nako, sumama sa loob niya. Dahil sa nasabi ko. Halimbawa lang nag-create lang, kinapakita ko sa possible scenario. Iiwan mo yung offering mo. Lalakad ka ulit. Ganun ho? Pabalik. Oo. Bakit niyo gagawin yun? Para, sabi ng Panginoon, makipag-reconcile ka. Hindi po tatanggapin yung offering niyo? Hindi. So, ibig sabihin, sa Panginoon Diyos, importante ang relationship mo sa tao. Kaya nga, love God with all of your heart, soul, and mind. Likewise, love your neighbor as you love yourself. Kasi kung ikaw ay, let's say, mahal ko ang Diyos, tapos galit ka sa kapwa mo na nakikita mo, di, sinungaling ka. Kasi
si God, di mo nakikita, hindi mo mamahal. Ay, mamahalin mo, tapos yung nakikita mo, hindi mo mahal. Di parang ang labo, di ba? Parang ang laking disconnect. Kaya alam mo, kitang-kita yun sa mga Pharisees. Kasi sabi lang, they love God. Nung si Jesus nagkatawang tao, galit na galit sila kay Jesus. Di sinungaling sila. Di ba? So, ganun din yan. Kaya yung mga punong-puno ng galit sa kapwa, maaaring hindi ka na lang sumasang-ayon sa kanya, okay lang yun. Pero, bakit ka kailangan magalit? May Diyos naman maghuhusga. Hindi naman ikaw. Totoo yun. Kasi nakatingin ka sa iba. Madaling gawin yun eh. Madaling mag-criticize, madaling batikusin ng ating kapwa. Pero hindi yun ang importante. Ang importante yung anong tingin natin sa ating sarili. Alam niyo yung pagdating dito kasi yung Marks of a True Christian, may sinasabi ang Biblia kung ano ang palatandaan ng isang tunay na Kristiyano. Ngayon, ang ginagawa natin, gumagawa tayo ng sarili nating standard kung ano yung Kristiyano o hindi. Kaya para sa atin, pag criticize tayo ng iba, para sa atin, parang mukhang magaling na tayo. Hindi naman yun eh. Ang nabanggit natin, number 1 mark is transformation. Pangalawa, yung sinabi ni Kuya Bong, obedience. So, obedience, Fruit of the Spirit. Fruit of the Spirit na nasa sa'yo. Meron pang sinabi si Jesus, sabi niya, many of you will say on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Did we not cast out demons in your name? Did we not do miracles? Oo, perform miracles in your name. Anong sabi ni Jesus? I never knew you. Oo, I never knew you. So isa yung sa mga palatandaan, hindi ka kilala ng Diyos. Yan. Ang ibig sabihin nun, wala kang relasyon. Kasi yung word na know, intimacy, relationship. Kaya yung paggamit nga ng dalawa, yung Lord, Lord, ibig sabihin, close kayo eh. Kasi pag close kayo, si Lord gano'n sa Hebrew practice. Moses, close sila eh. Abraham, a friend of God, close sila eh. Di ba? Parang ito, sasabihin, Lord, Lord, parang di naman tayo close. Sino ka ba, di ba? Kasi imagine mo si Jesus, He knows everything. Paano sabihin, I never knew you? Parang inconsistent, di ba? Pero hindi ang idea nun, hindi naman tayo close. Isa nga sa natutunan ko dyan. Kunyari, ako pupunta sa Malacanang, tapos pinahinto ako ng gwardiya. Sabihin, pupuntahan nyo dito? Sabihin ko yung presidente. Kilala ko yung presidente. Tapos tatawag siya siyempre sa Office of the President. Anong pangalan nyo? Ganyan. Meron gusto kumausap sa inyo, si ganito. Sasabihin ng presidente, hindi ko kilala yan. Sa tingin nyo, pupunta ako, makakapasok sa Malacanang dahil kilala ko? Hindi. Makakapasok ako doon dahil kilala ako ng presidency. Ganon din sa Diyos. Kaya yun ang sabi rin ni Paul, the Spirit bears witness to your spirit that you are children of God. Importante kasi yun eh, dahil hindi mo pwede assume. Kaya ang magbibigay sa'yo ng assurance na talagang sa Lord ka, yung Holy Spirit eh. He will testify to your spirit that you're a child of God. Kaya crucial yun. At isa sa mga makikita mong bunga, di ba? Ito, crucial to. Sabi ng Panginoong Jesucristo, sabi, they will know that you are my disciples or followers if you have love for one another. Ayun, yun po yun. Crucial. Kasi kahit ang dami mong alam doktrina, pero punong-puno ka ng galit sa ibang tao. Alam mo na kagad, malabo to. Pero wag mo kayo na lang ng Diyos mag-usap dyan. Kasi hindi ko department ang judgment eh. Kaya you shall not judge your brothers. Hindi ko side yan kasi hindi ko alam ang heart mo. Only God knows. Externally, you may look Christian, but your heart, si God lang nakakaalam. Di ba? So, kaya ang utos sa atin ng Lord, love. Okay po. Ang judgment, kay God yun. Hindi sa atin yun. So po, ang dapat natin gawin bilang mga followers of Christ, yun talaga yung love. Yun po talaga. Doon po makikita na talagang tayo tunay na follower ni Christ. Yung loving one another. Kasi hindi because you love one another. You have love. You have love for one another. Meron kang pagmamahal para sa iba. Kasi ang love na yan is something you do not invent. It is something that God places in your heart. So nanggagaling po kay God yung ability niyo to love. Kasi Tama God po? is love eh. Ayun. If God is with you, you have love for one another. Di ba? Hindi mo parang, hindi yan idea na parang,
I will love you because of Jesus. No, you will have love. If God is in you, you will have love for another. Kaya yun ang mark. Hindi mo yan iniimbento. Oo, at saka, sige, Yes sige. po. Hindi, yung pagmamahal, sabihin natin, totoo yun sa lahat ng mga tao. Pero sabi, love all men. Do good to all men, especially to the household of faith. Yung mga iba na sinasabi nila Kristiyano sila, pero ang binabati ko sila, sinisiraan nila kapwa Kristiyano. Paano natin masasabi? Hindi natin huhusgahan sila. Kasi, pero pinupuna lang natin. Bakit ganon? Bakit ganon? Parang wala silang pagmamahal sa mga kapwa nila Kristiyano. Samantalang sinasabi sa Biblia, isa yun sa palatandaan ng tunay na Kristiyano. Ayun po pala. Thank you. Kaya kasi ang feeling mo, pag binatikos mo isa, parang feeling mo, masyado ka spiritual. Ibahin natin yung we have to differentiate between criticism and judgment. Si Jesus, binatikos niya, pero yung pagbatikos niya yun, hatol yun. Paghusga. Kasi Diyos siya eh. Tayo, wala tayong karapatan ng ganon. Mga kuya, di ba may kasabihin po na fake it until you make it? Pwede po ba na, kumbaga, magaling akong actor, talagang magkukunwari ako na naglalove talaga ako dun sa kapwa ko. Mapapanindigan ko ba yung mga kuya? Talagang hindi ako mahuhuli na hindi talaga tunay yung pagmamahal na binibigay ko. Pwede kaya yung makalusot, mga kuya? Naalala ko tuloy yung yung Fidel, yung kwento nung sa Fidel sa isang orchestra. Parang, di ba, tutugtog siya. Merong isa doon na peke, hindi siya nagtutugtog, kunwari lang. Ngayon, nung nagkaroon na ng bagong conductor, kasi siyempre, parang, politically, parang influenced. Nung may dumating ng bagong conductor, isa-isa na sila, tinetest kung talagang merong alam. Doon na lumabas na wala pala siyang alam. Yung po yung Fiddler on the Roof. Ayun, parang tinetest na. So, kaya parang pwede ka magkunwari all you want. Pero, at the end of the day, si God ang magja-judge sa'yo eh. Ayun. Maari mo pa kang maloko siguro tao na all throughout your life. Kasi tinan mo yung sinabi ni Kuya Erwin kanina. In the last days, many will call me Lord, Lord. Did we not prophesy in your name? Cast out demons in your name. They have performed miracles in your name. Kung sakali tayo nakakita nun, naka-witness, agad na sabihin natin, sa Diyos yan, ang kapangyarihan, nagpapalaya sa demonyo. Kaya nga po eh. Hindi kaya ng sino man yan. Di ba? Pero, sabi ni Jesus, depart from me. I never knew you. Ay, ganyan. Pero doon pa nagkabistuhan. Sa last days. Hindi kita kilala. Pati nga siya, hindi niya alam. Pero mga kuya, nakakatakot po. Paano po kung talagang in my heart, sincere ako na alam ko pupunta ko sa heaven, tapos biglang, hindi pala. So, mga kuya, Kaya, alam mo, pwede ka maging sincerely wrong. Kaya, balik ka sa truth. Sino ba ang truth? I am the way, the truth, and the life. Si Jesus yung truth. So, go back to Jesus. Kilalanin mo talaga, ano ba to si Jesus? Di ba? Bakit ba siya namatay sa krus ng Kalbaryo? Ba't ba siya nagkatawang tao? Ano bang, nakuha mo? So, yun yung makikita mo, eto pala yun. Yun. So, kaya iba nag-a-assume. Totoo naman na we are saved by faith, no? And it's really by the grace of God. Ngayon, yung iba naman, anong klaseng faith? ayun. Kasi yung faith na totoo, it affects you. Kaya si Jesus, sabi niya, I am the bread of life. Apo. When he addressed himself as the bread of life, dugtong sa kausapan doon, faith. Those who believe in me, di ba? No, they will eat my flesh and drink my blood. No? Grabe, ano ba to? So, agad ang isip ng tao, technically, na like, ano yan, either communion yan, or ganyan, no? Pag inisip mo, ang usapan doon is faith in Jesus. So, yung totoong faith, it will affect you. Kasi pag yung tinapay, kinain mo, maapektuhan ka, it becomes one with you. Yung kinain mo. Magiging isa na, kasi magiging part ng pagkatao mo na yun eh. Yung ininom mo, magiging part na ng pagkatao mo yun. And for sure, it will affect you. Imposibleng hindi. Di ba? Pag kumain ka, nabubusog ka, lumalakas ka, so may epekto sa'yo. Yun ang sasabi. Kaya yung faith na yung kay Jesus, imposibleng hindi makita epekto sa'yo. Di ba? Sabi pa nga nila, kung anong kinakain mo, yun na ikaw eh. Di ba? Kaya yung minsan yung amoy mo, na epekto ng kinakain mo. So, yung lahat.
yung kilos mo, na-apekto na kinakain mo. Oo. So, iyon din, si Jesus, it will affect you, imposible. Kaya, yun ang unang binakita ni Kuya Erwin, na transformative Yes. ang Christianity. Kasi nakipag-isa ka kay Jesus, it will affect you, imposibleng hindi, because He's the bread of life, di ba? So mga kuya, walang kawala. Talagang malalaman din sa bandang huli. Kaya mga kuya, ito po, magkaalamanan na po. Hingan ko rin po ng words of encouragement. Ang bisuan. Opo, oo nga po eh. Kasi ganun po talaga pa nag-e-enjoy. Talagang we have love for one another, di ba mga kapatid? So mga kuya, words of encouragement po para sa ating mga kapatid na iba na hindi pa sila sure kung talagang Kristiyano ba talaga ako. How can we encourage them po mga kuya? Ayan. Ayan. Okay. Unang-una sa lahat, itanong mo sa sarili mo, ikaw ang magtanong. At saka ang tanongin mo, yung sarili mo, tunay nga ba akong anak ng Diyos? Kasi kung tunay na anak ng Diyos, yun yung sinasabi ni Kuya Bong na meron kang faith, meron kang sinasabi nilang restedness, na may kapahingahan ka. Alam mo na ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Kilala mo si Hesus Kristo. Kasi sabi niya, I know my sheep know me. Paano mo makikilala ang Diyos? Ang bata ba, paano niya nakikilala ang kayang tatay? Alam ko, nung maliit ako, kahit na nung mga 4-5 years old ako, maalis ang tatay ko. Pagbalik niya, pag narinig ko pa lang yung boses niya, narinig ko yung yapak niya, alam ko na yung tatay ko eh. Kilala ko siya kasi sa simulat sa pool pa lang, kasama ko na siya. Ganon din ang Diyos. So, paano sasabihin, na kilala mo ang Diyos? Through experience yan eh. Doon. At iyon ang magpapatunay na ikaw ay tunay nga na anak niya. Yan. Thank you po. No, siguro yaman din lamang ito na po yung payo. Alam nyo, naalala yung binanggit na rin ni Kuya Erwin. Sabi ng Bible kasi sa John chapter 10, sabi ni Jesus, my sheep know my voice, and I know them, and they follow me. Kaya ang ganda, binidiinin ko Erwin kanina, I know them. It is not us. The Lord knows us. Importante kasi yun, na naintindihan natin na kilala tayo ng Diyos. At ano yung mga palatandaang makikita ninyo? If my sheep follow my voice, and they know me, isa sa makikita ninyo, nagkakaroon ka ng hunger for the Word of God. Kasi maging ang Holy Spirit, yan ay sword of the Spirit, di ba? So, magkakaroon ka ng hunger for the Word na parang gusto mo siyang manamnam at makilala si Lord lalo sa pagbabasa mo sa Bible. Hindi ka nagbabasa para makipag-away, makipagdebate. Nagbabasa ka dahil gusto mo pang lumago at makilala si God. Yeah? So yun, makikita mo kaagad yun. And that Word will become alive in you. So, doon palang gagamitin ng Diyos ang kanyang salita para maging buhay sa atin. Kaya man shall not live by bread alone, but with every word that proceeds out of the mouth of God. Now, isa pang makikita mo, ito, ang mga nasa Panginoon, hindi mayabang yan. Kasi sabi ni Jesus, come to me those who labor and heavily laden, and I will give you rest. Di ba? Sabi niya, learn from me, for I am humble and meek. Ano ibig sabihin ng pagiging mapagpakumbaba? Talagang nagpapasakop ka sa Diyos. No? Hindi mo pinagmamalaki ang sarili mong kakayanan. Hindi mo pinagmamalaki ang mga accomplishments mo maging para sa Diyos. Ang iniisip mo, Lord, everything I am, everything I have, talagang dahil lang sa inyo. Kaya nga, submit therefore yourself to the Lord, resist the devil, and He will free from you. Yun ang totoong pagpapakumbaba. Kaya naman, ang Diyos opposes the proud but gives grace to the humble. Kaya ang mga mayabang, mapaghusgayan. Pero ang mga humble, wala siyang karapatang maghusga dahil alam niyang ako ay lang din. I'm also at the mercy of my God. Di ba? So, kaya natututo silang magmahal sa isa't isa dahil walang magmamalaki. Lahat ay nagtitiwala at nalalaman lang sila'y ligtas dahil lang kay Jesus, hindi dahil sa sarili ng mga galing at dahil sa grupo na kanilang sinalihan, kundi dahil kay Jesus. Kaya ang pagmamalaki niya lang walang iba kundi si Jesus. Kasi nga, siya lang ang kanyang tagapagligtas. Kaya mga kapatid, you want to really experience God, you ask yourself, di ba? Lapit ka kay God, Lord, do I really belong to you? And God, who is rich in mercy, at alam niya naman yon kung sino nagpapakumbaba, kaya sa blessed and the poor in spirit, for this is the kingdom of heaven. Yung poor doon, hindi lang yung penikros na
isang kahig, isang tuka. Ito yung tokos na sobrang hiyang-hiya ako, wala na akong aasahan at hindi na ako mabubuhay kung wala ka. Kaya God is saying, dumating na ba sa puso mo, nasasabi mo, walang-wala ako talaga kung hindi dahil kay Jesus. At kung hindi kay Jesus, wala ako may pagmamalaki at alam kong hindi ako maliligtas. Yun ang poor in the spirit na hinahanap ng Panginoon. Nasabi niya, for theirs is the kingdom of heaven. Praise God! Talaga po. Praise God that we have Jesus po talaga. Thank you. At mga kuya, salamat po sa inyong mga buhay. Talagang actually, I really give all the glory to God sa inyong pong mga buhay. Talagang salamat po sa inyong mga payo at sa inyong pagmamahal sa ating mga kapatid. So, mga kuya, dahil love na love po natin ang ating mga kapatid, pwede ko po mahingan kayo ng tagline! Ayan ulit. Siyempre, kahit umulan, Umaraw, O bumagyo! kung kailangan niyo ng payo, nandito po ang Payo Payo Kapatid. Oo, tatlo na yan.